maging ang kanyang biyanan ay ayaw din sa babae. Kaya, Mr. lamang niya ang talagang may gusto para sa babae nito. Ang tanong, ano ang dapat gawin na ating sister na may problema sa ngayon? Okay, sister, ito po ang kasagutan natin. Assalamualaikum sa iyo. Ang katanungan niya, kinakailangan po namin ihingi ng kaliwanagan sa iba nating kapatid sa Islam na may mataas po ang kalaman sa Quran at sa Hadith. Kaya po ang aming magiging pahayag sa kanyang problema ngayong gabi ay hindi nagmumula sa pansarili naming puro-puro dito sa Women in Islam. Ito po ay mula sa ilang mga kapatid na may mataas na antas o karunungan sa Islam. So ang masasabi po nila sa inyo, sister, ay ganito. Sa Islam, ang mga lalaking Muslim ay pinahintulutan na siya ay mag-asawa ng 2 o 3 hanggang 4. Pero hindi naman yan basta-bastang magagawa dahil meron siyang dapat na isaalang-alang. Yung kailangang maging fair siya sa kanyang magiging mga asawa. Dapat na pairalin ang tulad nga ng sabi kanina ni Sister Rashida, justice in the family. So ayon sa'yo, sister, maganda ang katungkulan ng iyong mister. Financially, he is capable. Capable siyang magdagdag ng asawa. At sabi mo rin, mabait ang iyong mister at kaya ka nagkakaproblema sa ngayon dahil meron siyang ibang napag-ukulan ng pansin. Nagkagusto siya sa ibang babae. Ang kaso, sabi mo, bad record ang babae kaya ayaw mo. At sabi mo rin sa iyong text message na okay lang kung mag-asawa siya ng iba, basta mabuting babae at hindi masama ang reputasyon. Sister, ayon sa aming napagtanungan, ang mas mabuti mong magagawa ay ang kausapin mo muna ng mahinahon o magkaroon muna kayo ng tinatawag na heart-to-heart talk ng mister mo. Alamin mo sa kanya kung anong tunay niyang dahilan at balak niya mag-asawa ng iba. Sister, iwasan mo lang sana yung galit o anumang selos sa iyong mga pagtatanong sa iyong asawa. Kailangan, panatag ka upang makuha mo kung ano ang nasa puso ng iyong asawa. Sa Islam, ito ay hindi gaanong matinding problema dahil pwede ang isang lalaki na mag-asawa ng iba. Kailangan lamang na maging malinaw sa iyo kung bakit. Bakit balak niyang mag-asawang muli? Sister, hindi pa natin alam kung ano ang mga pangyayaring magaganap. Sa sandaling pakasalan ng iyong asawa na sabing babae, sabi mo nga may bad record, but who knows? Malay natin. Baka kung siya ay asawa na ng iyong mister, magagawa nitong baguhin ang kamalian ng babae kung mayroon siyang pangit na ugali. Magagawa ng mister mo na inshallah, madala siya sa Islam, na siya ay magiging isang mabuting Muslim, isang tunay na mananampalataya. O di, inshallah, sister, meron kang reward mula sa Allah Ta'ala. Kasi, nagbigay ka ng permiso sa iyong asawa na hindi ka naging pabigat sa kanilang relasyon, na naging malawak ang iyong pangunawa. Sister, isang kadakilaan ang iyong gagawin. At inshallah, lalo kang mamahalin ng iyong mister dahil sa halip na awayin mo siya, sa halip na suburin mo yung babae, sa halip na ipairal mo yung selos at galit, kapayapaan ang iyong naging solusyon. Isa pa, sister. Tayo lang po, kayo po ay buntis. Ingatan nyo ang emotional aspect ng iyong magiging baby. Dahil kung ano raw ang feeling ng mother, kung siya ay masaya o kung siya ay galit, tiyak na, apektado ang sanggol na nasa iyong sinapupunan. Kaya, sister, isipin mo sana ang kapakanan ng bata. Huwag mo problema, hindi pa dumarating na problema. At kung sakali, di mangyayari pa lamang. Mas makabubuting ipagdasal mo ito at hingin sa Allah Ta'ala na ikaw ay maliwanagan at maging kalmado ang iyong damdamin. Allah, alam ng dakilang Allah kung ano ang makabubuti. Kaya sabi ko nga, kausapin mo yung husband mo in a very understanding manner. Diba sabi mo, kung mahal mo raw isang tao, mamahalin mo rin ang kanyang ibang minamahal. Malay mo, dumating ang araw, mas magiging friend kayo ng ka-textmate ng mister mo ngayon.
Sister, suggestion lang, may isang dasal after midnight na kung saan tulog na ang lahat. Doon ka lumapit sa Allah Ta'ala. At doon mo sabihin at iiyak mo ang iyong problema. At inshallah, tsak, may kabutasan niya. Now, kung dumating ang talagang sinasabing pinairal ng babaeng yun ang kanyang pagiging bad record, at siya pa ang naging dahilan ng kaguluhan ng pamilya, and then, ang mister mo ay nagkaroon ng mabigat na problema sa supposed to be second wife na ito, tsak na marirealize din ng asawa mo ang kanyang malaking pagkakamali sa pagpapakasal niya sa babaeng ito, kung sakali. At tsak na mawawala din naman anumang damdamin niya rito. Sister, huwag kang mag-alala. Alalahanin mo, may solusyon sa lahat ng problema. At sa Islam, mayroon tayong tinatawag na divorce. Sister, nawa ay naging maliwanag sa iyo ang naibahagi naming advice sa iyo. Ikaw pa rin ang kailangang mag-isip kung sa palagay mo tama ang aming naging payo. Ikaw ay malayang kumonsulta sa iba pang mga kapatid nating Muslim, sa imam ninyo sa inyong community, sa kilala mong ustad, o iba pang learn Muslim na mataas ang kanilang napag-aralan sa Islam. Salamat sa iyong itinadala text message. Assalamualaikum. Okay, isa pa po, Sister Rashida. Doon naman po sa sister nating taga Bay Laguna na ang problema niya ay tungkol sa hijab. Kami po ay i-text ninyo, sister, at sabihin niyo kung ilan ang inyong mga anak na babae. Kung ilang taon na sila at kung ano po ba ang mga sizes nila. At pati na rin po kayo, sister, meaning kung kayo po ba ay small, medium, o large sa inyong damit. Sa ngayon, nagtatanong po kami dito sa mga sisters na kung may mga hijab silang may ipagkakaloob at mga damit na rin na pwedeng ipagkaloob natin sa mga bagong pasok po sa Islam. Sister, pakitext lang po yung size sa inyong katawan para magkaroon kami ng ideya kung anong size na aming dadalhin. Diyan po sa inyong lugar, sa Bay Laguna, inshallah. Okay po. Yun lamang po. Muna sa ngayon, ang aming may bahaging kasagutan sa inyong mga text messages na ipinadala sa Women in Islam, inshallah po. Yung iba ninyong mga katanungan ay sasagutin namin sa susunod nating pagtatanghal. Marami pong salamat, sisters and brothers in Islam. Assalamualaikum.